unahin na natin yung arrestong nangyayari na yan. Although, masaya alam ko, no, Chiki, nakagabi pa alam na natin na meron, kagabi, diba? oo. But we're waiting for the NBI to give us more details kaya hindi yan binalita kagabi, mga kapatid. Pero ngayong gabi, ngayong maghapon, sumambulat na yung maraming detalye at ito na po yung ilan sa mga detalye na dapat nyo pong malaman tungkol sa issue na iyan. Arestado nga po yung Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta at 4 na iba pa dahil umano sa extortion o yung pangingikil kay dating House Speaker Congressman Martin Romualdez. Humingi raw sina Mabanta ng 350 million pesos mula po kay Romualdez. Ibinaba raw ang hiningi nila sa halagang 300 million pesos na babayaran daw ng tig 75 million pesos sa 4 po na tranches o by batch. Nagbigay din daw ng deadline ng kampo ni Mabanta na mag-settle by May 5 or kahapon. At kung hindi, ay ilalabas sila ang part 1 ng kanilang report o yung video. Yung sinasabi ko nga po na media report na ang ng network or media group na iyon, ng PGMN. Ang kapalit daw nito ay ang hindi pagsasapubliko ng expose ng PGMN na nag-uugnay daw kay Romualdez sa isang flood control project. Nagsagawa kagabi ng entrapment operation ng National Bureau of Investigation sa isang exclusive village sa May Pasig. Nakipagkita si Mabanta sa isang agent na nagpanggap na tauhan ni Romualdez. Agad na hinuli ng mga operatiba ng NBI si Mabanta nang tanggapin ang marked money, markado na pera. Dinala po sa headquarters ng ahensya sa Pasay si Mabanta para sa pagpoproseso nga po at pagkakaaresto. Nakatakdang sumailalim si Mabanta sa inquest proceedings o informal and summary investigation sa Pasig City Regional Trial Court. Dadalhin ang sangkot sa extortion plot sa Muntinlupa NBI Detention Facility. Itinanggi po ni Mabanta ang aligasyong extortion sa kanyang ambush interview kanina. At sabi naman ni NBI Director Melvin Batibag, ang intensyon daw nila ay proteksyonan ng media at hindi harangin ang freedom of expression. Ang git pa niya, hindi titigil ang NBI sa paghuli sa mga individual na nagwe-weaponize ng digital platforms para manakot at mangharas po ng ilan. Actually, itong si Special Agent John Mark Santiago, Executive Officer po siya ng NBI OTCD. Ang sabi po niya ay nagpadala daw ng teaser video itong mga nangingikil nga daw kay Romualdez para ma-pressure po si Romualdez o yung kampo ni Romualdez. Kaya po si former House Speaker nag-file ng complaint sa NBI. Kaya gumulong. Kaya gumulong yung proseso yes. na entrapment. Meaning, nagpain ng pera. At yan na nga po ang naging resulta. Again, ang tanong dito, Mase, bakit kasi parang tayo, di ba? Parang tayo ba pinapaalam ba natin bilang mga taga-media na meron tayong expose? Di ba basta ilalabas ko yun? Ako ilalabas ko na yon. Hindi ko na kailangan bantaan yung magiging, yung subject ng aking expose ay hindi ko kailangan warningan. Ang kailangan ko dyan ay galingan yung report kasi ilalabas ko na to mamayang alas 6 ng gabi. Ganon. Ilalabas ko na kasi may deadline ang media. Kailangan ko itong maisubmit sa editor ko by 3 o'clock kasi 4 na editors pa yung titingin before ilabas ng alas 6. Iyon na nga eh. I mean, hindi naman tayo privy kung totoo nga yung sinasabi na nasangkot sa extortion itong si Mabanta. Pero kung isa kang lehitimong journalist, once na verify mo mula sa ilang mga credible sources, hindi lang isa, usually 3, di ba? Yung hinihingi natin ng mga legitimate sources. Once na na-verify mo yung certain expose na totoo siya at factual, hindi mo siya kailangan gawing pang blackmail. No siya sa journalism profession. Kailangan mo lang siyang ilabas. Kasi kailangan malaman ng mga tao kung ano yung totoo talagang nangyayari. Especially kung powerful or influential yung tao na nasasangkot doon sa particular na case na yon. Pagka freedom of expression, freedom of speech, alam naman natin may kaakibat na responsibilidad talaga yan. Correct. At saka, I think, hindi mo wawarningan yung subject mo, pero hihingan mo ng side niya. Correct!
Yun, correct. Open kami sa panig, ni ganito, ganito. Oo. Parang Kakausapin SOP. mo. Yeah. Naalala ko tuloy, di ba, naging issue yan dati, Juvie, Chiki, yung right to reply Yes, bill. Kasi natatakot yung mga kasama natin sa media na kapag ipinasa mo yung right to reply na yan, yung mga expose supposedly na madadawit, yung mga kilalang personalities, mas pipiliin na lang nila na hindi mag-reply. Hindi mo na mailalabas yung na-research mo o yung na-discover mo tungkol dun sa personality na yun. Eh yun nga yung ginagawa nating issue para sana balanse, di ba? Buti Correct. na lang hindi natuloy yan. Yes. Oh. Before yung update ni Mase, isisingit ko lang para lang malinaw po. No? I think this is not about kung sino yung subject ng kanilang expose. Kasi kagabi nung nagsisiuwi na tayo after our broadcast at nalaman natin na merong sasabog na ganitong malaking balita. Wala pang detalye kung sino, pero agad na bilang mga journalists nag-uusap-usap at sinasabi na parang ang weird tone ay yung wawarningan pa yung subject. Not Correct. knowing kung sino yung subject, we didn't even know that oo. last night. So it's not about him. It's not about the former speaker dahil kagabi hindi pa naman alam yan. Pero kumbaga, sa pinakapayak na reaksyon kung taga-media ka, ang weird doon ay yung warningan mo o kaya ay yung meron ka pang sabihin na hindi mo namin ilalabas. Kailangan na meron kami may timeline kami. Parang medyo yun yung weird. Yung Oo, proseso oo, yung oo. kine-question natin dito. Oo.